Good evening mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, at matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin at una sa lahat magpasalamat tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Next is may disclaimer ito na wala po tayong legal, psychological at therapy service. Okay? Kasi yung focus natin is talk lang. Okay? Hindi tayo dyan. Although may mga self-therapy na tinatawag. Pero hindi rin tayo mag-touch sa mga ganong klaseng kasi divination art yung sa atin. Medyo mas mataas-taas ng konti. Okay. Yung audience po natin na makabenefit, ma-maximize itong knowledge na to is isa lang po, isang mamshi. Ibig sabihin may anak, beshies, ladies in red, ate, matanda, tsaka bata. Okay. Kahit sinong bata dyan, basta pwede makaintindi ng salita natin. Ito po ay kung may mga lalaki pala dyan, salamat. Pang high school lang po ito. Para sa mga isang direction na pagtuturo. Ibig sabihin ako magsasalita, makikinig kayo at saka intindihin nyo yung sinasabi ko. Siyempre naman hindi complicated kasi pang high school na. Ibig sabihin yung mga words na ginagamit natin, vocabulary, ay pangmasa, popular tawag nila. Ang is para sa may mga mataas na kalaman, senior high, mas mataas pa, baka hindi fit sa inyo to. Pakiramdam ko lang kasi mga independent learner kayo, matatalino kayo, alam nyo paano mag-research. Baka malamang yung mga binabasa nyo rin. Okay. So, anyway, hindi naman nakakapagtatakayan kasi accessible na yung halos lahat ng resources except sa mga yung mga resources na galing sa mga research laboratories, medyo mahirap i-access yung ganyan sa mga hospital setting, mga journals nila na exclusive lang sa kanila unless na member ka or fellow ka or anong tawag sa'yo. So, ngayon, yung last time yung kwento natin is, hindi pala nakamonetize to baka isipin nyo, ginagawa natin para magkapera, hindi nakamonetize to. Free itong binibigay natin yung kaalaman. Of course, matagal na panahon yung natin ng ginamit natin, kinugol natin para ma-acquire natin yung knowledge na to. May mga rin minsan mga trials na hindi rin successful. So nakikita natin yung kung gaano ka-effective yung mga sinasabi ng iba. Okay. Yung talk natin is tungkol ito sa alchemy, philosopher's stone, metaphysical science, spiritual science. Okay. Of course, hindi natin dinidisregard, hindi natin kinakalimutan yung importance ng physics at saka mathematics kasi ito yung rules sa world. Meron tayong mga rules na pang-tao, katulad ng law, katulad ng norms at saka customs natin. Pero, hindi ito, yung mga rules na to, mga rights, mga ceremonies, hindi niya kayang i-bend. Pwede mong i-brainwash yung sarili mo, pero hindi niya kaya i-bend yung laws ng gravity, electricity, ng air, alam mo yung water, at saka yung earth. Hindi niya kayang i-bend yun ng laws ng tao. Pwede niyang i-modify, pero sabihin mo na, sige, we will make a law, gawa tayo ng law na once a month lang tayo gagamit ng hangin. Hindi ka abutin ng 3 oras, mamamatay ka. So, hindi pwedeng ganun. Impractical yung mga ganun. Wala na sa isip yung mga taong gumagawa ng ganun. So, ganun yun. So, the more na may grasp ka ng
nakuha mo yung nuances ang tawag dyan, yung parang mga importanteng mga bagay na katuruan sa physical world, makikita mo ngayon yung yung parang parallel ang tawag niya. Okay, parallel worlds. Excuse me. Yung worlds ng physical at saka yung non-physical world, metaphysics, which may mga things na hindi pa ma-describe ng maayos. Kasi yung tandaan niyo, Ma'am Shi, beses legislate, matanda at bata. Yung knowledge natin, mag-uumpisa yan sa descriptive. Mag-describe muna tayo. After dyan, hanggang sa mapunta siya sa experimental. Kasi yung experimental, may basihan ka na ganito pala yung nangyayari. Okay. In short, lahat yan sa material world, may form of pattern. Heuristics ang tawag nila. Minsan algorithm. So, may pattern yan. Katulad sa mathematics, may pattern siya ng pag-solve. May technique, may method ang tinatawag. Sa physics, ganun din. Biology, chemistry, may mga method siya. So, ngayon, kung hindi mo alam yung pattern na yun, hindi mo makita yung pattern na unseen na sinusunod ng antimatter or non-physical na matter. Physical din yan kasi ka sa physical world, pero hindi siya observable, hindi siya basta lang ng senses mo, pero nag-exist siya yung principle. Okay. So okay, yung principle ng balance, meron sa kabila, meron sa kabila. Okay. So, ganun. So, yung iba hindi nila nakukuha yung ganun. Kaya nahihirapan sila mag-grasp. Of course, sa totoo lang, hindi naman madali mag-grasp yung pattern ng universe natin. Okay. Hindi ganun kadali kasi minsan kailangan mag-experiment ka pa. Okay. Pero yung mga iba na feel nila, na nakakuha nila, malamang ang dami nilang hindi nakuha. Likely yan. Kasi the more na confident ka na alam mo, malaki yung chance na magkamali ka sa step mo. Kaya nga most of the time nagiging fatalistic or extremist yung thinking natin. Alam mo yun sa mga religious group na kung hindi kayo susunod, hindi kayo sasama sa group namin, or kahit anong spiritual group, hindi kayo sasama sa group namin, hindi ka mag-solicit sa idea namin, mali yung pananaw mo. In the end, alam mo kung ano mangyayari, watak-watak yung organization na yun. Kasi nalaman ng mga members later on, hindi pala totoo yung mga sinasabi. Okay, sabihin sa'yo na, well, kung sasama ka sa amin, sabihin natin hindi Christian, or sabihin natin hindi may isang religious group, sabihin natin, kung hindi ka sasama sa amin, hindi mo makita or ma-experience si God. Now, ang tawag dyan is begging the question. Okay. Ang dyan is, ba talaga? Na-experience mo ba talaga si God? Or yung supreme source ng lahat ng bagay. Let's say, for example, naniniwala ka na yung sun is galing sa power ni God. So, to what extent na kaya mong matolerate yung power ng 10 times sa sun? Ano sa tingin mo? So, para malaman mo kung gaano ka capable. Alam mo yung tinutunawan ng metal, ginagawa ng metal, isa-usaw mo yung kamay mo dyan kung to what extent na kaya mo. Kasi kung hindi mo kaya, baka hindi mo kaya rin yung mas mag-exceed pa doon na condition ang tawag dyan, conditional. Kaya nga may kasabihan na yung buhay sa material world or physical world is conditional, may conditions
Pag walang condition, baka mahirapan ka unless na alam mo paano i-alter yung condition. Parang ganito yan. Sabi nila, yung spirit is pwede siyang mag-travel anywhere. Okay. So, begging na question na naman yan. Ang tanong ngayon dyan is, capable ka bang ilabas yung spirit mo? How would you know na yung spirit mo is pwede mo ilabas? Okay. So, ganito yan. Yung nanay, nag-deliver siya ng anak. Nabuntis ng anak. Patay yung bata. Ano, may spirit, soul sa bata o wala? Buhay ba yan o hindi? Na kung sabihin natin patay, so ibig sabihin pag lumabas yung spirit sa katawan, patay yung katawan. So ngayon, sabihin natin naniniwala ka na kaya mong mag-travel gamit yung spirit mo papunta sa ibang place. Ano yung mangyayari sa katawan mo once na lumabas yung spirit mo? Hindi ba mamamatay siya? Okay. So ngayon, ang tanong, ano yung ginagamit mo mag-travel ka somewhere else? Spirit mo ba talaga o hindi? Okay, so ngayon, ite-test mo yan. Kasi, ganon ka strict yung logic sa world natin. Kung medyo loose yung logic mo, mahina mag-isip, pasensya na. Kasi usually, pag high school level ka, Ma'am Beshies, ladies na red, ate matanda, medyo loose minsan yung logic mo. Okay. So, maniniwala ka. Pero kung ikaw is mataas yung kaalaman mo, sa loose pa yung logic mo, nako, ayan yung problema dyan. Ibig sabihin, nag-deteriorate na talaga yung educational system natin. Okay. So, ngayon, kung hindi mo ilalabas yung spirit mo, dahil yun sabi na lumalabas yung spirit, ano yung nilalabas mo? So, ngayon, itetest mo yan. Baka naman hindi lumalabas yung spirit mo. Baka, nag-i-imagine ka lang. Kasi kung nag-i-imagine ka, iba yun. Okay? Pero, may recent na parang findings yata sa physics which parang ganun yung explanation niya. Na hindi ka naman actually nagta-travel. Okay. So, anyway, sometime ago in the future, baka pwede nating yan. Kasi actually naka-post na yan sa social media. Principle yan sa physics na ganun pala yun. Findings sila based sa experimentation talaga yun. Kinonduct na experimentation sa physics. So ganun yun. Pero yung point natin is yung pattern. Kasi yung thoughts natin may pattern. Excuse me. Yung sentiments natin may pattern. Yung physicality natin may pattern. Kung naniniwala ka sa spirit, may pattern din yan. So, ano yung pattern? Kasi ikaw, kung mga mahigit ka na 20, may idea na sa pattern mo. Ganito yan. Supposed to be, naniniwala ka na yung pattern mo, every 6 o'clock gising ka. Pero how is it na more than once, hindi ka makagising ng 6 o'clock? So, bakit nabago yung pattern mo? Ano yung reason na? Ganon yan. So, para malaman mo kung kilala mo talaga yung sarili mo, i-try mo. Parang, sabihin mo, medyo analytic akong taong nag-isip talaga, ina-analyze ko. O is it hindi mo makontrol more than once yung temper mo, yung anger mo, yung yung nagiging naging sentimental ka, yung mga selos mo, yung mga galit mo, hostility mo, yung takot mo. Excuse me. Kung analytic ka, bakit hindi mo yung makontrol? So, ibig sabihin, hindi ka pa familiar sa pattern mo. May mga taong ganun. Kaya nga, yun yung function ng analytics. Katulad sa lahat ng social media, may analytics yan.
alam nila yung pattern mo. Mas alam nila yung pattern mo. Minsan kapag nag-post ka dyan sa social media mo, as if na you know yourself. Pero mas alam ng analytics yung ginagawa mo. Ganon yan. Nababasa ka niya. So ngayon, maglalagay siya ng feed sa wall mo. Kala mo, it so happen lang na lumabas yung mga feed na yan. Hindi. Based yun sa pattern ng behavior na ginagamit mo. The way ka mag-express ng thoughts mo. Unless na talagang napakaanong. So, may mga ganong klaseng mga tao. Hindi nila na-analyze. So, ngayon, last time, nagsabi ako na may octagon, 8 petals, na doon supposed to be based sa tarot. Binabase natin yung patterns natin. Actually na yung yung study ng patterns, actually may isang book akong actually siya yung nag-develop ng mathematica competition ng MATLAB, yung ginagamit sa mga sophisticated na calculations, engineering calculations, mathematical saka engineering calculations. Yung book niya nakaano ko, pero grabe, medyo challenging pagbasahin mo kasi parang hindi mo makita yung application niya, pero pag once na makita may application niya, very interesting siya. May mga ibang taong ganun. In fact, actually, yung mga, kahit sa mga hackers, actually, tinidetermine nila, inaalam nila yung pattern mo. Kahit na yung mga scandal minsan nangyayari sa mga social media, sa pattern yun ng mga tao. Actually, hindi naman, sabihin natin, ikaw naman yung reason bakit nagkaganyan yan. So, kung wala kang i-feed na information, wala din siyang i-analyze. Parang, yan yung analytics, yan, statistical tool yan na gumagamit ng, syempre, program, machine language, okay. Ina-analyze niya yung pattern of behavior mo, okay. Kung wala siyang data, wala siyang i-analyze. So, ikaw mismo, lahat na lang, parang kaya niyang i-analyze kung ilang beses ka gumamit ng articles yan. Hindi articles na article, May articles yung sa English mo. Ilang beses ka na gumamit ng letter A. Ilang beses ka gumamit ng ganito. Kaya nga pag gumamit ka mga certain words, i-ban ka niya. Kasi naka-program siya. So, may mga certain limits yun. So, kung ikaw, developer ka, or hacker ka, alam mo yung naintindihan mo yung ginagawa ng kaya nga yung iba dyan na mga scientist, wala sila masyadong yung mga engineers, ibang scientists, yung mga alam ko, mga involved sa field ng sciences, wala sila masyadong sa Facebook, sa ibang social media, may iba silang way na mag-communicate. Okay. So, anyway, balik tayo sa pattern yan. Na ngayon, kung hindi ka familiar sa pattern mo as a person, ibig sabihin, sa tagal ng panahon, hindi mo pa talaga kilala yung sarili mo kasi hindi mo maano yung pattern mo, paano ka mag-behave, paano ka mag-act. Okay. So, may mga taong hindi sila aware sa ganun. Tandaan nyo, Ma'am Shi, Beses, Ladies, Nareta, matanda sa kabata. Sa world ng ng mathematics, hindi siya concerned kung ano yung sentiment mo. Kina-count niya yung yung responses mo. Para yung psychology. Yung responses mo yung binabasihan niya, hindi kung ano yung yung feelings mo o feel na feel mo. Feel na feel mo, hindi. Ganon yun. So, the more na nagiging advanced siya, the more na buti na lang hindi ganun ka-sophisticated pa yung yung AI. Kung sobra siyang sophisticated na, which grabe,
mataas na processing power yung kailangan, ewan ko lang, medyo supercomputer yata, quantum computer siguro yung kailangan mo, kasi sa isang tao lang ang dami kang variables na i-consider. Imaginein mo na lang, i-analyze mo for the next 5 hours yung expression ng isang tao. Ay, nako, imagine mo lamang 5 milyon na tao, grabe yung ano niya. Okay. So, ganun yun. Anyway, balik tayo sa ano, bago tayo ma-sidetrack. Yung tungkol sa chart, okay? Yung tarot cards, patterns yan sila. Pattern ang tawag doon. So, ngayon, yung 22 na cards, which Grand Arcana, Greater Mystery, is ano yan, may certain pattern siya. Based din yun sa, may isang approach na ginamit based sa time na pinanganak ka. Parang chart mo siya. So, sinabi ko last time na yung pattern is yung angel based sa months mo. Okay? So, ang angel na ano mo, na pattern mo, which hanggang 12 lang naman yan kasi 12 months unless sa 13 yung months mo. So, mag-extend ngayon yung card mo, itong 13. Okay. Excuse me. Okay. So, tingnan ko muna yung reference. Okay. So, kung magiging 13 siya, okay. Okay, so kung 13 month yung ginagamit mo, which lunar siguro yan. Kasi yung ginagamit natin is solar, so 12 months lang siya. Hanggang sa hanging man lang siya. So, yung 12 month is hanging man. Okay. Yung first month is magician. Okay. So, hanggang 12, unless na yung month mo is moon, most likely, maging 13 yung labas yan. Para siyang may isang month na dagdag. So, magiging death yung ika-13 month. Okay. So, yun yung pattern niya. So, ganon yan. So, based on 22 cards, cycle. Okay. That's why, parang 2 times siya pinakita na cycle sa tarot cards. So, cycle yan. Yung mathematics, ganun din yung cycle. Once na umabot ka sa 10, although mag-extend yung number mo, pero, bumalik na naman siya. Okay. Decimal. Okay. So, ngayon, ang date of birth mo is, excuse me, after sa month mo, alam mo na yung angel card mo. So, ang angel card mo, 1 to 12 lang. Okay. Or kung lunar, 1 to 13. Okay. Pero mas better na ano na lang kasi yun yung convention na tinatawag. Kasanayan natin. Most likely, external expression. Now, ang next yan is supposed to be yung first petal. Yun ang day ng assignment mo. Ibig sabihin, it's either 1 to 30 or 1 to 31. Okay. Ganon yan. Sa dalawa. Pa-change. May mga leap year yan kasi para ma-adjust. So, ngayon, ang first petal mo is actually yung day mo. Ikaw yan. So, yung day mo is 1 to 30. So, since wala naman 30 sa tarot cards, magiging babalik yun siya. Okay. So, after 22 na Fool's card, babalik siya sa 1 ulit. Okay. Pero, syempre, just like sa practice on numerology, mag-a-add yung mga numbers. Okay. Hanggang sa yung 30 is 3 na lang, yung 31 is 4. Parang ganun yung labas niya. So, yung birthday mo, day of birth, hindi yung birth date mo, is ganun yun sa first petal. Yung second petal mo, yung angel card mo. So, kung 8 petals yan, yung angel card mo, yun yung yun yung highest peak ng petals.
Kasi ang approach dyan, yung system dyan is counterclockwise yung cycle. Okay. Pwede mo rin gawing teka, clockwise pala. Hindi counterclockwise. Clockwise. Pero iba yung starting niya. Parang pinahiga. Okay. So, ngayon, pero yung technique kasi ng iba, the way, depende naman kasi pag-present mo yan. Okay. So, parang rising sign din siya. Alam mo yung andong ka sa lupa, nakatayo. So, yung rising sign, which actually yung sun, is manggagaling yan sa dagat. Paakyat siya hanggang sa highest peak. So, yung angel card mo is highest peak siya. Tapos, yung ang day of birth mo is which katulad yan. Teka, sandali. Tingnan ko muna yung sample natin. Yung day of birth mo is okay. Excuse me. Okay, let's sa example natin, ang year na pinanganak siya is 1988, November 19. Okay, so yung angel card niya is 11, which ang tawag sa 11 natin is justice. Okay, justice yung ano niya, yung angel card niya. Pero kung titingnan natin dito, okay, teka, sandali lang ha, check ko muna yung okay. So, sa angels, talaga, sa angel card, si Kaliel yun. Kaliel. Okay. Justice, angel of justice. Pero, kung titingnan mo naman sa demon cards, si ano siya? Si Astaroth. Ganon yung angel at saka yung demon na assisting. Siya yung mag-assist ngayon sa'yo para ma-acquire mo yung spiritual energy mo. Okay. So, yun yung gagamitin mo ngayon for meditation. Now, yung isang gagamitin mo for meditation para ma-form yung strength mo as a person. Kasi yung angel card mo is pang-assist mo talaga yan para ma-complete mo yung mission mo. Okay. Spiritual mission mo. Yung isa naman is worldly mission mo. So, ngayon, sa sample natin, si Marites. Sample si Marites yung pangalan mo, Ma'am Shia. Okay. So, ang day of birth niya is 19. So, sa day of birth na 19, ang ano, teka, sandali check ko muna kasi baka 18 oops 18 okay, so yung 19 is si Mahiel. So, si Mahiel, yung angel na mag-assist sa'yo para ma-complete mo yung earthly journey mo. Pero, syempre, may counterpart ka na demon. So, yung counterpart na demon ni Mahiel is Mahiel. Teka, dala.
Buni. Ganon yun. Ganon yung paggamit ng mga cards for meditation. So, ngayon, example lang ito ng birth mo, example ng birth mo is 1988, November 19. So, dalawa na yung alam mo. So, ngayon, yung pag-calculate naman ng year mo is, okay. Okay. So, yung pag-calculate ng card mo sa ang card na sa Hero's Journey mo. Ito, Hero's Journey. Ito yung parang guidepost mo. Marker mo lang naman. Kasi may iba pang approach na para makita mo ibang mong markers. Excuse me. Ito is gamit natin yung Hero's Journey na tarot. Meron pang isang gamit na approach na the same rin pero gamit yung 64 combinations. Okay. So, ito. So, dahil lang sa year of birth mo is 1988, ang mangyari ngayon dyan is ang birth mo na 1988, yan, complement ng ang day mo at saka yung year mo is complement yung energy niya para mag-balance yung mission mo sa earthly mission mo. Okay, so pero connected yan sa according sa sa perspective ng Chinese, yung day of birth mo is ikaw yan, yung month mo is parents mo, yung year mo is grandparents mo. So, yung parents mo is actually doon dumadalo yung energy ng angel card mo, guardian angel mo. Tapos may isa ka pang guardian angel na sa sarili mo mismo. Tapos yung isa is galing sa grandparents mo, which yung sa'yo at saka sa godparents mo mag-complement. That's why may finding sila sa psychology na mas nag-acquire tayo ng characteristics ng pag-uugali mula sa grandparents natin, hindi sa parents natin. Yung anak natin, yung anak mo, mamshi, isa anak ng anak mo or apo mo sa Tagalog. Siya yung mag-acquire sa'yo ng characteristics. Pero yung anak mo, sa grandparents yan. So, ibig sabihin, kung ikaw, mamshi, nanay ka, at saka may anak ka, most likely yung favorable na energy is galing sa grandparents. That's why, iba yung connection ng grandparents at saka ng anak mo. At saka yung apo mo at saka ikaw, iba yung connection. Kaya, ma-feel rin ng iba yan. Yun yung, sa psychology yan. Okay. So, ganun yan. So, since mataas siya, i-compare sa 22 cards, hindi na pwede siyang, nag-exceed na siya. So, yung ginagawa is, based on numerology, i-calculate ngayon yan. So, yung 1988 is, okay, i-compute natin. Okay. So, okay. Okay. So, ang mangyari ngayon, once na i-compute natin yan, okay, para makita mo yung path na i-take mo. Okay. So, ang 1988 na, since ito yung sample natin ng birthday, ito yung birthday mo, ang mangyari ngayon is, papasok siya sa 26 na cards. So, sobra pa rin. So, ngayon, ang 26 ngayon, magiging 8 yan. So, ito ngayon yung card mo. Card for meditation na yung card na mag-guide sa'yo based sa energy ng grandparents mo is strength.
So, tatlo ngayon yung ginagamit mo. Isa yung strength. Isa yung sa, ano yun? Teka, dali. Yung isa, strength card. Yung isa is, justice. Yung isa is, sun. So, tatlo na ngayon. Okay. Ganon yung tatlo. Okay. Pero, okay. 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 So, ngayon, magko-compute tayo ulit. Tingnan natin. Yung number niya is ano kanina is okay. 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 8, 38. So, okay. So, ngayon, para ma-balance yung yung complete, yung balancing energy, 1998 yung pinanganak ka. So, ulitin ko, yung birthday mo is November 19, 1988, Hamamushi. So, yung balancing energy mo is okay. Yung heavenly energy mo, dalawa yon. Okay, yung isa is 11, which ano siya sa justice. Yung isa rin para yung balancing energy para ma-complete mo mission mo is double justice ang tawag doon. So justice pa rin. Yung isa naman is para ma-fulfill mo yung mission mo sa earth. 19, which ang 19 na tinatawag is sun. Tapos yung isa pang mag-balance sa kanya is strength. So, sun yung isa is strength. Yun yung earthly energy. Yun yung apat na yun, pillars yun, for meditation mo, para makomplete mo yung as above, so below na energy. Ganon yun. No, ngayon, kung hindi mo alam yun, at saka kung wala ka talagang grasp ng maayos sa tarot cards, baka hindi mo ma-recognize yung pattern na kailangan mo. Yun yung problema ngayon dyan. Oo, kasi baka mali yung pag-interpret mo, lalo na pag medyo according sa professor namin, sobrang popular na watered down yung idea, yung pinaka-essential sinatanggal na. Alam mo yung ganun. So, ngayon, ito ngayon yung pattern. So, 4 pa lang sa petals yung kita natin. May 4 pa yan. Yung isang petal is na belong sa parents. Yung 2 petals actually sa parents mo, 2 sa
father side, dalawa sa mother side mo yung pattern. So, para makomplete mo yung petals na yan, which since ancient times, ini-introduce yan. So, isa lang ito sa approach sa mga pattern para makomplete mo yung, just like sa story, sa Metaphysical Bible, yung ideal na family. Okay. So, ngayon halos, according sa researches ng iba, which actually na-rediscover lang ito, makikita mo ngayon dyan, bakit may mga pabago-bago kang pattern. Pero makita mo, dyan na ngayon naka-anchor yung pattern mo. Kasi yung expression mo, material expression mo sa world, dyan na makikita sa pattern na yan. 4 pa lang yan. So, ang mangyari, parang Metatron's cube yan. Okay, 4 pa lang. Okay, excuse me. Okay. So, dun yung key mo, pattern. So, pero kung hindi mo makita yung key na yan, katulad yan, hindi mo alam, let's say for example, hindi mo alam na ano pala, na sun pala yung ano, yung kailangan mong i-develop na characteristics. So, kung i-develop mo itong sun na characteristics, tingnan natin. Okay, katulad yan, kailangan mong magiging serve as light ka ng ibang tao. So, ngayon, hindi easy yung path na yun kasi yung world natin is driven ang tawag niya. Addicted sa work. Hindi ka na human being. Human doing ka na. Tao ka, pero doing yung karakter mo, hindi being. Kasi yung being, iba yun. Galing yun sa self. Yung doing, galing sa labas yun. Ano yan? You keep on doing and doing. Hindi ka na being and being. Okay. So, ganun yun. Yung essence mo na tanggal na. So, kung ikaw, for example, Ma'am Shiba, she's like this, dati matanda sa kabata. Pinanganak ka ng 1988, November 19. Yung first na impression mo. Yung first na mission mo. Excuse me. I-demonstrate mo yung 19 na card. Once na makomplete mo yun, master game yun. Okay, saka ka makapasok sa mating game. So, ang master game is i-master mo muna na mag-serve ka as light para sa ibang tao. Kasi ito lahat mga utang mo ng past life mo, karmic debts kung tawag dyan, mga karma na utang mo, kailangan mong i-repay. That is why ang tawag doon is may repayment ka. Ang purpose ng mga sacrifice sa Metaphysical Bible at saka sa ibang practices is para i-repay mo yung karma mo. Once na hindi mo siya ma-repay, mag-add yung burden. Kasi the moment na mag-enter ka ng ng mating game, dadagdag yung karma, mag-create ng additional karma yung successor ng family mo or descendants ang tawag dyan. Okay. So, once na mag-create siya ng karma, hindi yun karma. Ganito kasi, ang pagkaintindi kasi ng iba ng karma is most likely cause and effect. Well, baka sa physics, baka ganon yan. Pero yung karma actually, fruit. So, ngayon, may fruit yan. Every time na so, law ng material world, biophysics, yung pattern natin as an individual, nag-a-alter yon based sa interaction natin sa world. No, ngayon, kung hindi constructive yung interaction natin sa world, destructive siya, syempre masisira ka. So, kung 120 years yung lifespan ng isang tao, medically, biologically speaking, 120 years yung lifespan natin. 50 times lang mag-replicate yung cells natin. Okay? Once na dumating na sa time na yon, mag-deteriorate yung body. No, ngayon, kung hindi ka careful sa contacts mo,
connection mo, type ng environment, type ng taong ina-associate mo. In-increase mo yung disorganization ng system mo. Yun yung sinasabi nilang karmic debts. Kasi supposed to be set in order. Yan yung reason bakit yung mga religious teachings, spiritual teachings, andyan yan, para i-set in order yung organism. Sa physics, ang tawag nila dyan, nagde-dissipate yung energy mo. Ibig sabihin, sinasayang mo yung energy mo. No, yun yung pattern. Ganon yung pattern ng universe. May isang pattern ng universe na in order siya. Nakaset in order. Yung isang pattern ng universe is nagde-dissipate yung energy. Ibig sabihin, sinasayang mo yung energy mo. Imagine, sumali ka, katulad sa ibang kakilala, sumali sila sa religious or spiritual group. Instead na mag-set in order yung buhay nila, nag-deteriorate. Nasira sila lalo. Alam mo yung instead na mag-develop ka ng discipline, self-management, nag-mismanage lalo yung buhay mo. Hindi mo na alam kung saan ka, ano yung patutunguhan ng buhay mo. That is why yung mga tao sa ancient times, nagtataka tayo, bakit madali silang mag-expand? Kasi alam nila yung principle ng ng ordering ng nature, structuring. That's why develop sila. Yun din yung same principle na kung mag-aral ka ng management or developmental psychology, may pattern na sinusunod yung lahat ng organism, nagsiset in order siya. Bigyan kita ng example. Once na magkaroon ng psychological problem yung isang tao, which actually may biological basis din, hindi na siya halos makaligo, hindi na siya halos maka-maintain ng hygiene niya, hindi niya ma-maintain yung sarili niya. Ganon yun yung chaos or disorganizations. Pero titingnan nyo yung mga taong na develop at saka organize, may structure yung nila, yung activity. Ganon yun yung pattern. So yung ganito, ang 8 petals na arrangement na to is actually self-management din. Kung ayaw nyo gamitin yung man dyan, ginagamit niya yung pattern ng 8 petals. So yung 8 petals yan actually very ancient yan na knowledge, na may certain pattern tayong sinusunod. So yung yung cards na yon parang self-management tool. Okay, self-management tool, ibig sabihin binibigyan kanya ng idea kung paano may i-organize yung self mo. Katulad yan, ang card 19, ibig sabihin na you will serve as an inspiration sa ibang tao. Okay, of course, pwede mo namang i-inspire yung ibang tao sa katarantaduhan, kalokohan, kawalang hiyaan, or sa kabubuhan. Pero yung nakalagay dito is constructive siya. So, kailangan mag-serve ka as an inspiration. Para kang yun yung principle na sinasabi nila na law of attraction, na attract sila sa orderly na life, clean na life, simple na life. Ganon yun. At saka yung life based on truth. Minsan nagkukwentuhan kami kanina ng kilala ko, kasi yung translation sa Tagalog ng righteous is parang iba, parang nakalimutan ko yung word. So ganon yan, nakaset sa right order. That's why ang teaching sa Buddhism is right palagi. Ganon din sa Vedic literatures. Yung correct na understanding ng Vedic literatures at saka ng practice ng ng Buddhism or ibang practice, sa right course ka, right order. Yan yung ayaw natin mangyari sa society, sa family, sa community. Wala siya sa right course niya, right order. Ganon yun. Kasi the more na develop yung findings ng physics, the more na develop yung system, the more na orderly siya, the more na organized siya, structure siya. Ang tawag nila doon is
nakalimutan ko yung word sa mathematics, pero may ganun. May certain patterns, may order siya na sinusunod. Parang ikaw, tao, ang pattern mo is yung ulo sa itaas. May braso ka, yung katawan mo sa gitna, may dalawang paa ka, yung paa mo dun sa, may legs ka, may paa ka na dalawa. Ganon yung order niya. Yung mata mo, dalawa sa harap. Parang ganon yan. So, sinusunod yan ng nature. May pattern siya. Ganon yun. So, ito ngayon, ang meditation dito is, bibigyan ka niya ng parang, yung pattern. Kasi yung mga pattern na to is, hindi siya coincidental. Hindi siya, it just happened. Minsan sabihin natin, yung pattern sa dahon, it just so happen. Hindi happen yan. Mathematical yan lahat. So, ngayon, itong meditation sa cards na to, hindi yan just so happen. Ulitin ko mga mamshi, beses, ladies in red, ating matanda sa kabata. Yung tarot, pinag-aaralan sa MIT. Isa sa pillars ng innovation at saka source study sa mathematics. Hindi yun para sa ordinary na tao. That's why, once na gamitin mo siya as a meditation tool, ginagamit mo siya as pattern para ma-recognize mo yung pattern. Parang spectacle siya. Parang ganito yan. May mga certain colors na pag ginamit mo siya, mas ma-recognize mo yung ibang colors. Ganon yan. Filter. So, may mga filter ka na gagamitin para makita mo yung ibang colors. Ganon din yan sa technology. May ginagamit silang color para ma-enhance yung recognition mo sa ibang color. So, itong itong base sa birth mo, para ma-recognize mo yung certain patterns sa world, na ngayon is magamit mo para once na interact ka sa world, ito ngayon yung magiging basis mo, starting point mo, seed ang tawag nila. Bija kung sa Sanskrit pa or sa Vedic literature, may seed sound ka or may seed principle na ginagamit. Ganon din yan sa mathematics. Pag analyze nila ng pattern sa nature, alam mo yung mga seashore, kung titingnan mo parang iba, pero may seed na pattern yan, dalawang pattern lang na pag inulit-ulit mo, kung titingnan mo later on, pag nag-expand siya, iba. Pero ganon din yan, example yan. So, ganon din. So, ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, may apat ka na. Okay. Ang angel cards mo is, yun yung magiging guidance mo ngayon. Kasi, originally, sa Jewish na may certain patterns, yung mga habits, yung mga angels na sinasabi nila. So, parang naka-code siya sa mga cards. Yung demonic energy din. Which actually, ang dyan is, hindi naman sila dangerous. Bakit hindi sila dangerous? In fact, dinemonstrate sa story ni Solomon, ni Sun and Moon, na pwede mo palang i-master yung mga demons. Paano mo i-master yung mga demons? By sealing it. Paano mo sila i-seal? Pag naintindihan mo na yung power ng demon na yan, based sa kasi may particular demons na mag-i-influence sa'yo based sa birth sign mo. Once na maintindihan mo yung karakter niya, hindi na yun siya test sa'yo. Subservient na yung energy niya. Ganon yan. So, ganon yung based on sa pag gumamit ka ng demon cards or angel cards, based sa Jewish understanding. Okay. So, metaphysical yan. Hindi lang yun, ibig sabihin na yung disorder na sa world na makita mo at saka yung order na makita mo sa world, two sides of a coin, of a same coin. Okay. So, isa lang yung coin na yan. Depende lang paano mo siya tingnan. So, katulad yan, pwedeng
pwedeng maging masama sa iyo yung isang bagay na parang pakiramdam mo hindi maganda. Pero actually, on the other hand, nakikita mo yung pattern ng universe kung paano siya mag-respond sa iyo. May mga tao na talagang hindi mo talaga ma-manage yung ano. Ako ilang beses na ako nakakita ng ganong klaseng ugali, pero nakikita ako na meron palang pattern na ganon yung mga tao. So mas madali mong ma-appreciate yung cycles ng nature. Kasi hindi pwedeng hindi mo i-recognize. Pag hindi mo yan recognize, magiging naive ka sa world. Naive in the sense na alam mo yung counting system, na alam mo yung magkasunod yung numbers, tapos hindi mo i-recognize na magkasunod yung numbers. Ganun yan. May mga tao na once na mag-extend ka ng kindness sa kanila, negative yung response nila. Or may mga taong once na magpakita ka ng closeness sa kanila, the more na suspicious sila sa iyo. So nakita mo ngayon yung pattern ng universe na sometimes it would end sa mga taong manipulative na i-disconnect nila yung self nila sa iyo, para makita mo kung gaano ka valuable yung presence nila. Pero hindi rin healthy yun, kasi demonic na karakter yan. May mga taong they tend to i-enhance nila yung yung absence nila. Although hindi naman masama yon, pero sometimes ginagamit yan especially sa management practice, political practice, management tactics, na para i-manipulate yung reaction ng ibang tao. Pero hindi alam yun ng iba na pattern of behavior lang yun. So ganun yun. So kung hindi developmental, useless yung isang bagay. So ngayon, ito ngayon yung base sa birth chart mo. Base sa birth chart mo, kailangan mo maintindihan. Now, gusto kong i-clear sa yung Ma'am Shi Beses Ladies na rin natin matanong sa kabata. Yung itong mga understanding na to is roughly, hindi totally, roughly based sa teachings na Metaphysical Bible. Okay? Ang ganito yung point niya. May mga things na sometimes dinidisregard natin sa mga teachings, tinatanggal natin pilit, pero hindi siya pwedeng matanggal, because yung mga writings sa Metaphysical Bible, mga religious teachings, hindi mo yan sila ma-isolate sa mga tao na gumagamit mismo sa kanila. So parang ganito yan, yung mythical stories, legends, at saka folklore regarding sa Metaphysical Bible or sa Vedic literatures, hindi mo yan ma-separate sa teaching itself. Imposible yun. Kasi sila yung magsaserve as context. That's why pag nag-study ka ng religious teachings, kailangan mo ng exegesis. Ano ibig sabihin exegesis? You have to determine yung actual na instances kung saan siya nangyari. Kung mahina ka ngayon sa archaeological, anthropological, sociological, at saka psychological na context ng binabasa mong material, religious writing, baka mali yung pagka-interpret mo. That is why yung mga magagaling na mga scholars, unless na andun sila sa situation na mag-interpret sila ng literature, napakahirap actually mag-declare ng certain things na based sa sabi nila may mga magagaling na exegete daw, pero actually yung mga opinions nila is nag-o-oppose sa archaeological basis ng teachings nila. Katulad yan sa Jericho, which actually sabi nila tungkol kay Joshua, hindi actually consistent sa history. Okay. Golgotha na place which actually non-existent. Okay. Baka
Ganon yan. At saka yung yung historical basis ng Garden of Eden, alam mo, napakahirap siyang i-justify kasi yung archaeological basis at saka yung timeline niya napakahirap. Kasi yung kahit na yung first attempt na pag-calculate ng timeline sa mga religious writings, inconsistent siya sa modern na science. Alam mo yung mathematics pa naman yung ginagamit mo mag-calculate ng time. Tapos hindi siya mag coincide. Baka sabihin mo mali yung mathematics, okay. So ganun yun. So mga forbidden parts yun ng literature natin or mga spiritual writings. Pero hindi yun ang point. Ang point dun is ang authors or writers, they want to tell you something about the pattern sa world. Ito yung pattern. Learn from it. Okay. Kaya lang iba, hindi nila makuha. Mind you, mga mamshi, beses, ladies na red, mathematical yung basis ng Torah. Once na mag-study ka ng Torah, you have to know yung mathematics niya. Pag hindi mo alam yung mathematics niya, hindi mo makuha. Kasi isang line lang doon na matanggal, mag-iba yung ibig niyang sabihin. And in fact, if you look at the writings, wala yung sentence, diretso-diretso yung pagkasulat niyan. Parang gumawa ng isang paragraph na walang period. Magkasunod yung mga letters. Consonant actually. Ngayon, kung saan mo puputulin yung sentence niya, depende yan sa'yo. Ngayon, kung hindi sa'yo i-reveal ng teacher mo, spiritual master, mentor, coach, kung paano mo siya basahin, hindi mo makuha yung code. Ito na lang yung example. Actually, alam nyo, most likely, kung mga may matataas na kaalaman dyan, alam nila. Hindi pwede mag-start yung religious writings sa letter B. Letter A dapat yung starting niya. Kasi yun yung mathematical pattern ng writings ng likely Semitic language or Hebrew at saka Arabic writings. That's why ang Quran at saka yung Torah, alif perme yung palagi yung starting point niya. Walang nagtatanong ng ganun. Byte yung ginagamit nila, hindi pwede yan. Inconsistent yun. Ano yung problema? Ganon yan yung pagka So ngayon, bago tayo mag-sidetrack, ganon din to. May mga certain pattern siya na sinusunod. So yung birth time mo, yung expression mo dito sa world, hindi yung coincidence. May certain pattern siya na sinusunod. So dapat alam mo yung pattern na yun. Once na alam mo yun, madaling mag-manage. Kasi para yung trigonometry or geometry. Once na mag-take action ka, may sinusunod kang pattern. Kahit na yung paglakad mo, may pattern yan. Kasi pag binago mo yan, ma-outbalance ka. So, ganun yung mga mamshi, beses, ladies na red, ate, matanda, at kabata. So, I hope so, may insight kayong nakuha. Tandaan nyo, yung laws of physics, laws of mathematics, laws ng biology, laws ng chemistry, nakaset yan, dinesign niya ng Supreme Godhead or Godhead. Dinesign niya yan para maintindihan natin yung capabilities niya at saka yung supremacy niya. The more na naintindihan natin yung pattern na yan, the more na maintindihan natin yung message niya. Okay? So, ganun yan. So, I hope sa may napulot kayo. Thank you sa time nyo at dadagdagan na lang natin sa susunod na araw if magkaroon tayo ng opportunity. Okay? Thank you. Sana sa mabuti lang tayo at see you next time. Thank you.